Di ba? O, ito, Panood mo, sinaksak na Koreano, hinold up, Ayan. Rinig nyo naman po, ano? Yung tinatanong ni Ted Filon, napapanood mo, sinaksak ng Koreano. O, merong hinold up sa tricycle. napapanood mo, sinaksak na Koreano, hinold up, binaril, patay. Yung isang sumakay lang yung isang nagmamasada lang ng tricycle, Rider, pinagsasaksak. Yun, ospital. Nakita mo itong basag kotse ngayon. I mean, Ako, hindi ko pa ho na experience na babasagan ng kotse, mga kababayan. No? Hindi pa din na-experience ng mata na to na nakakita ng sinaksak. Di ba? Yung live, ha? Masasabi mo po ba yung sinasabi ni Ted Filon, pambuong Pilipinas? Hindi, di ba? Saglit lang ha, ibalik natin. Yung 20,000 to 30,000 namatay doon sa namatay sa pamumuno ng dating Pangulo. Hindi ba nakakashock yun? Ang sinasabi dito, hindi, paliwanag muna ni Atty. Claire. Atat ako eh. Atat akong ibigay yung paliwanag ko kasi ang linaw-linaw. No? to be more pragmatic about this, parang hindi rin po siguro makatotohanan yung sinasabi ng PNP na bumababa ang krimen, pero ang amin na babalitaan at mapapanood, puro krimen. Yun na nga po sa nangyayari. Kaya yan din po yung pag-uusap namin sa mainstream kasi po, Ito pa, may tunog-tunog eh. ang na-news talaga, yung mga isolated cases na tulad niyan. Ayan. Panigurado ho, mga kababayan, sasabihin ng mga DDS, naku, oo nga, no. Puro saksakan na lang. Ganyan tayo eh. Ano? Puro saksakan na lang. Pero ano yung nabalitaan mo? May sinaksak dito sa Malate. Oh, naku, laganap na ang krimen. Ganyan na yung papaanohin ng mga DDS. Naku, sobra na ang krimen. Di ho ba? Uulitin ho natin, mga kababayan. Isolated. No? At yan pong mga ganyang isolated na lang po ang naibabalita, mga bossing. Sa mga ano yan eh, sa maliliit na krimen na lang ho, mga kababayan. No? Sa maliliit na bansa na mababa ang krimen. Bakit to? Kasi wala silang maibalitang malaki. Wala silang maipakitang may binomba, ganito, ganyan. May napakadami, 10, 20, 30 na pinatay. Wala silang maibalitang ganun, Ted Filon, no? Kaya yung maliliit, yung isolated, ginagawang headline na lang. Sa Singapore, matagal akong tumira dyan sa Singapore. Ano po? Dahil sa sobrang baba ng krimen, pati yung maliliit na krimen, pinapatulan ng mga news. Pinapatulan nila para may maibalita lang, para may mai-scoop lang sa araw na yun. Di ba, mga kababayan? Trabaho nila yun eh. Magbalita eh. Paano kung wala ibabalita? Tara na. Isarado na natin tong kumpanya na to. Wala naman pala tayong maibabalita. So ngayon, pati yung isolated, ginagawa nilang headline na ngayon. Naiintindihan nyo, Manong Ted? At tapos, dagdagan mo pa nung mga fake news na mga vlogger. Ang gagawin nila, i-exage nila yun. Di ho ba, mga Ted? Ang simple lang. Ulitin natin ha. Napapanood mo, sinaksak na Koreano, hinold up, binaril, patay. Yung isang sumakay lang yung isang nagmamasada lang ng tricycle, Rider, pinagsasaksak. Yun, ospital. Nakita mo itong basag kotse ngayon. I mean, to be more pragmatic about this, parang hindi rin po siguro makatotohanan yung sinasabi ng PNP na bumababa ang krimen, pero ang amin Isa po ang dahilan kaya nasasabi din ng PNP na bumababa ang krimen, mga bossing. Ano po? Dahil sa pagtatrabaho ng otoridad, sa pagtatrabaho ng Philippine National Police. Tingnan mo, yung mga malalaking tao,
na ang akala natin hindi mahuhuli, na ang akala natin hindi mabibitag. Si Buloyski nandyan. Ano? Para naman karagdagan, para doon sa mga DDS. Naku, pastor namin yun. O sige nga, sa Amerika na nga lang eh. Nakabalandra pa din ang pagmumuka ni Kibuloy. Wanted. May nakapatong sa ulo. $2 milyong. Sa Pilipinas nga lang yata eh. Yung merong wanted na, tumatakbo pa. Wanted na, may nakapatong na 2 milyon sa ulo, iboboto pa nung mga DDS. Di ba? Ay, nako, Diyos ko, Lord. May nababalitaan at mapapanood, puro krimen. Yun na nga po sa nangyayari. Kaya yan din po yung pag-uusap namin sa mainstream kasi po, ang na-news talaga yung mga isolated cases na tulad niyan. Kasi ako po, ngayon, paglabas ko sa bahay, wala naman ako nakikitang saksakan. Paglabas ni Atty. Claire ng bahay, wala siyang nakikitang saksakan. Ano ho ang ibig sabihin nun? Isolated. Hindi yung talagang pangbuong Pilipinas. Di ba? At kaya, na-news yan dahil ubos nga ang news. Walang talagang, minasaker! 50 katao! Walang ganun. Kaya pati yung maliliit na ganyan, headline, wala tayong makuhang news, boss eh. Pero ito, meron sinaksak. O sige, headline mo na lang yan. Di ba? O sige, headline mo na lang yan. Wala eh, ano? Gusto mo magsarado tayo? Hindi, sige, okay po. Headline na lang po natin to. Punta ko dito sa palengke, wala naman ako nakikitang snatching. O kayo po ba dyan sa mga lugar ninyo? Sige nga. Meron po ba kayong may nakita kayong saksakan kanina, kahapon, nung 1 linggo, 1 buwan? O. 6 na buwan nakalipas. Meron po ba kayong nakitang saksakan dyan sa lugar ninyo? Or wala? Wala, di ba? O bukas may makikita. Bukas eh. No? Mark, manghuhula na lang kami kung may masasaksak bukas. Ako ho. Ganun din. Hindi. Wala naman ako sa Pilipinas. No? Pero, wala akong nababalitaan na ganong buong Pilipinas nagsaksakan na. Buong Pilipinas hold-upan na. Ang alam namin, nung mga pagpasok ni Pangulong Bongbong Marcos, sa pamumuno ni Baste Duterte, ang nabalitaan namin, 37 hanggang 38 na empleyado doon sa munisipyo ni Baste, positibo sa ipinagbabawal na gamot. Ayun. Di ba? Malaking balita yun. Kaya lang nga, hindi panig sa mga DDS. Sorry. Sabi nung si Narciso Lagera, Nars, meron po dito, saksakan ng tamad. Sipahin mo, oy, magtrabaho ka naman. Di ba? Si Ted, pakitanong, yung kaso ng asawa niya, kung nagpakamatay ba talaga, sabi ni Ednardo Contawe.